Pinahiya ng may-ari ng sakahan ang binata dahil mahirap siya sa harap ng lahat. Makalipas ang ilang taon, bumalik ang binata at binili ang kanyang sakahan. Sanay na si Diego na gumising bago pa sumikat ang araw, hindi dahil sa kahanga-hangang disiplina, kundi dahil hindi kailanman binigyan siya ng buhay ng pagkakataong matulog ng mas mahaba. Ang pagod niyang katawan ay kumikilos na lang ng kusa, bumabangon kahit ang gusto niya ay manatili sa higaan. Isinusuot niya ang dati pa ring simpleng damit, kupas at luma na sa tagal ng panahon, at nagtutungo sa sakahan ni Fernando, kung saan siya nagtatrabaho mula pa noong napakabata niya. Doon, walang nagtatanong kung ano ang alam niya, kundi kung ano ang kaya niyang buhatin, linisin, o ayusin. Gayunpaman, maingat na minamasdan ni Diego ang lahat, naiintindihan niya ang kilos ng lupa, napapansin niya kapag may hindi tama bago pa man ito ituro ng sinumang eksperto, ngunit sinasarili na lamang niya yon, dahil matagal na niyang natutunan na hindi tinatanggap ang opinyon ng isang mahirap. Noong araw na yon, habang inaalagaan niya ang mga hayop, napansin niyang naiipon ang tubig sa isang mas mababang bahagi ng taniman, isang bagay na maaaring makasira sa malaking bahagi ng ani kung hindi maaagapan. Tumingin siya sa paligid, nakita niyang walang nagbibigay pansin, at nagpatuloy sa pagtatrabaho ng tahimik, ngunit nanatili iyon sa isip niya. Hindi iyon ang unang beses na nakakita siya ng ganoong pagkakamali, at hindi rin iyon ang unang beses na naisip niyang magsalita. Ngunit palagi niyang naaalala kung paano siya tratuhin. Gayunpaman, may isang bagay sa loob niya na pilit na nagsasabing hindi niya dapat baliwalain yon. Sa malaking bahay, ibang-iba ang tagpo. Naghahanda si Fernando para sa isa na namang pagtitipon sa sakahan, isa sa mga okasyong gusto niyang gamitin para ipakita ang kanyang kapangyarihan. Naglalakad siya sa beranda ng may matatag na tindig, tinitingnan ang lahat na parabang bawat piraso ng lupa ay bahagi ng sarili niyang pagmamataas. Si Emilio, ang panganay niyang anak, ay nakasunod at binabantayan ang bawat galaw niya, sinusubukang gayahin ang ama sa lahat ng bagay. Tay, maraming importanteng tao ang darating ngayon, kailangan nating ipakita na mas maayos tayo kaysa dati, sabi niya, mas iniisip ang imahe kaysa sa tunay na kalagayan. Sumagot si Fernando nang hindi direktang tumitingin sa anak, ang may lupa at pera ay hindi kailangang magpatunay ng kahit ano, alam na ng mga tao kung sino ang nasusunod dito. Maya-maya ay dumating si Sofia, abala sa itsura ng lugar, inaayos ang mga detalyeng maaaring magpahanga sa mga bisita. Kailangang perpekto ang dekorasyong ito, walang dapat makaisip na napapabayaan natin ang lugar, sabi niya, mas interesado sa sasabihin ng iba kaysa sa tunay na sitwasyon ng sakahan. Si Danilo, ang bunso, ay nasa mas malayong bahagi, tahimik na nagmamasid sa lahat. Nakikita niya ang pagsisikap ng mga manggagawa, nakikita niya si Diego na walang tigil na parot parito, at hindi niya gusto ang paraan ng pakikitungo ng ama sa mga taong iyon. Sa isang sandali, mahina niyang sinabi sa kapatid, napansin mo na ba na ang lalaking iyon doon ay laging naayos ang mga bagay bago pa ang iba? Ngunit nagkibit balikat lamang si Emilio at sumagot ng may paghamak. Ginagawa lang niya ang ipinapagawa sa kanya, huwag kang gumawa ng kwento. Makalipas ang ilang oras, puno na ang pagtitipon. May mga taong naglalakad-lakad, nag-uusap, pinupuri ang estruktura, ang mga hayop at ang produksyon. Naglalakad si Fernando sa gitna ng mga bisita nang may pagmamalaki, ipinapakilala ang bawat detalye na parabang kontrolado niya ang lahat. Si Diego ay tumutulong sa likod ng eksena, nagbubuhat ng mga kahon, nag-aayos ng mga kagamitan, ginagawa ang mabibigat na trabahong hindi nakikita ng iba. Sa sandaling iyon, muli niyang napansin ang problema sa taniman at napagpasyahan niyang hindi na siya maaaring manahimik. Maingat siyang lumapit, naghihintay ng tamang pagkakataon, hanggang sa makita niya si Fernando sa gitna ng isang grupo ng mga tao. Ginoong Fernando, pasensya na po, may gusto lang po sana akong sabihin ng mabilis, sabi ni Diego, pilit na pinatatag ang boses. Mabagal na iniharap ng may-ari ng sakahan ang mukha niya, tiningnan ang binata mula ulo hanggang paa, halatang nairita dahil naistorbo siya. Magsalita ka na, wala akong buong araw, sagot niya, hindi itinatago ang pagkainit. Huminga ng malalim si Diego at nagpatuloy, naiipon po ang tubig sa mas mababang bahagi ng taniman, kung hindi po bubuksan ang daluyan doon, maaaring mawala ang malaking bahagi ng ani. Sa loob ng isang segundo, nabalot ng katahimikan ang grupo, ngunit agad itong naputol ng isang tawa. Si Emilio ang unang nagreaksyon, tingnan mo nga naman, ngayon ang tauhan na ang nagbibigay ng payong teknikal, sabi niya, habang lumilingon sa paligid na naghahanap ng pagsang-ayon. May ilang umiti, ang iba naman ay nailang. Iniwas ni Sofia ang tingin, halatang hindi komportable, ngunit wala siyang sinabi. Sinubukang mamagitan ni Danilo, Tay, baka mabuting tingnan muna, wala namang mawawala kung sisilipin, ngunit naputol siya bago pa matapos. Humakbang si Fernando palapit, tinitigan si Diego ng may matigas na ekspresyon.
Akala mo ba mas naintindihan mo ang lupa ko kaysa sa akin? Tanong niya habang tumataas ang boses. Sinubukang magpaliwanag ni Diego, hindi po iyon ang ibig kong sabihin, akala ko lang po makakatulong ako, ngunit hindi siya pinatuloy ni Fernando. Makakatulong? Nandito ka para magtrabaho, hindi para mag-isip. Ang lugar mo ay sumunod, hindi magbigay ng opinyon, sabi niya, ngayon ay sapat ang lakas ng boses para marinig ng lahat. Agad na nagbago ang paligid. May ilang nagpanggap na hindi nakikinig, habang ang iba naman ay mas lalo pang nagtuon ng pansin. Nanatiling nakatayo si Diego, ramdam ang bigat ng bawat salita. Sinubukan pa rin niyang manatiling kalmado, ngunit hindi tumigil si Fernando. Ang mga taong tulad mo ay kailangang maintindihan ang isang bagay minsan at magpakailanman, ipinanganak ka para magsilbi, hindi para magturo. Huwag mong paghaluin ang mga bagay, dagdag niya, tinatapos ang sitwasyon na parabang inilagay niya ang isang tao sa nararapat nitong lugar. Malakas na tumawa si Emilio, kontento sa nangyari. Humalukip-kip si Sofia, iniiwasan ang pagtitig. Nanatiling tahimik si Danilo, halatang hindi sang-ayon, ngunit wala siyang nagawang baguhin. Ibinaba ni Diego ang mga mata sa isang sandali, pinigil ang lahat ng nararamdaman, at sinabi lamang, pasensya na po sa abala, bago siya lumayo. Bumalik siya sa trabaho na parabang walang nangyari, ngunit sa loob niya ay may nagbago. Hindi na yun simpleng kahihiyan, kundi halo ng galit at pasya. Samantala, nagpatuloy ang kasiyahan na parang normal ang lahat, na parabang ang panghihiya ay isa lamang maliit at walang halagang detalye. Sa pagtatapos ng araw, nang unti-unti nang humihina ang galaw ng mga tao, tinapos ni Diego ang kanyang mga gawain at umalis sa sakahan ng hindi lumilingon. Tahimik siyang naglakad, inaalala ang bawat salita, bawat tawa, ngunit wala siyang ipinakitang anuman. Sa loob niya, gayunman, may nagsisimulang mabuo. Hindi siya sinira ng panghihiyang iyon, pinasiklab nito ang isang katiyakang hindi pa niya kayang ipaliwanag, ngunit alam niyang hindi na iyon mawawala. Kinaumagahan, bumalik si Diego sa bukid gaya ng dati, pero sa loob niya, wala nang katulad ng dati. Sinusundan pa rin ng katawan niya ang parehong daan, pareho pa rin ang mga hakbang, pero ang isip niya ay wala na sa dating lugar. Iniiwasan niyang tumingin sa direksyon ng malaking bahay, iniiwasan niyang makasalubong si Fernando at, higit sa lahat, ang mga anak nito, na parabang anumang bagong pagharap sa kanila ay maaaring magbalik sa eksenang iyon ng kahihiyan. Gayunman, hindi niya binitawan ang pagmamasid sa lupa. Nang dumaan siya sa mababang bahagi ng taniman, sandali siyang tumigil at kinumpirma ang matagal na niyang alam. Nananatiling naiipon ang tubig, masyado nang mabigat ang lupa, at nagsisimula nang magpakita ang mga halaman ng palatandaang hindi na sila magtatagal. Huminga siya ng malalim, ramdam ang kakaibang bigat sa dibdib, at bumulong sa sarili, pwede naman akong basta na lang umalis dito walang pipigil sa akin. Pero agad niya ring idinugtong, habang nakatingin sa lupa, kapag umalis ako ng ganito, patuloy niyang iisipin na tama siya na wala akong silbi kundi ito lang. Hindi siya tinantanan ng kaisipang iyon. Hindi na iyon tungkol sa trabaho, kundi tungkol sa pagpapatunay, kahit sa sarili lamang niya, na hindi siya kung anuman ang sinabi nila sa harap ng lahat. Nagpatuloy si Diego sa pagtatrabaho buong araw, pero nang umagang iyon, may nagsimulang magbago. Sa halip na basta sumunod lang sa mga utos, mas lalo niyang pinagtuunan ng pansin ang bawat detalye, na parabang pinag-aralan niya ang mismong bukid nang walang nakakapansin. Nang matapos niya ang kanyang mga gawain, hindi siya agad umuwi. Naglakad siya papunta sa isang maliit na bahagi ng lupang napabayaan sa likuran, isang lugar na walang nagpapahalaga, kung saan malayang tumutubo ang damo at walang nag-aabalang linisin. Yumuko siya, kumuha ng kaunting lupa sa kanyang mga kamay at tahimik itong sinuri. Kung walang may pakialam dito, ibig sabihin walang makikialam dito, sabi niya ng mahina, na parabang gumagawa siya ng desisyong magbabago sa lahat. Sa mga sumunod na araw, nagsimula siyang magtabi ng maliliit na halaga ng pera, nagtitipid sa abot ng kaya, at tinitiis na hindi bilhin ang ilang pangunahing pangangailangan para lang makaipon ng sapat. Sa gabi, pagkatapos ng trabaho, umuupo siya dala ang isang lumang kwaderno at isinusulat ang lahat ng napapansin niya sa buong araw. Kapag sobrang basa ang lupa, humihina ito na bubulok ang ugat kailangan ng daluyan ng tubig, sabi niya habang nagsusulat, inuulit iyon upang tumatak sa isip. Wala siyang guro, wala siyang kurso, pero mayroon siyang atensyon at kagustuhang matuto. Unti-unti, sinimulan niyang subukan ang maliliit na pagbabago sa piraso ng lupang iyon na nakalimutan na ng lahat, gumagawa ng mga kanal gamit ang simpleng kagamitan, kinokontrol ang tubig sa abot ng kaya, nagtatanim ng kaunti, at minamasdan ang resulta. Samantala, sa pangunahing bahagi ng bukid, mas malinaw nang lumilitaw ang problema. Ang bahaging binabalaan noon ni Diego ay lalong lumalala araw-araw. Hindi tumutubo ng maayos ang mga halaman,
ang ilan ay namamatay na, at nagsisimula ng ikabahala ng kahit mga pinakasanay na manggagawa ang pagkalugi. Sa gitna ng mga manggagawa, halos pareho lagi ang bulungan, ginagawa ng mahina ang boses, malayo sa malaking bahay. Sinabi na iyon ng binatang iyon noong isang araw walang gustong makinig, sabi ng isa. Dagdag naman ng isa pa, huli na ngayon, marami na ang mawawala roon. Pero ayaw ni Fernando kahit marinig man lang ang ganoong usapan. Isang umaga, nang mapansin niya ang kalagayan ng taniman, tinawag niya ang ilang empleyado at nagsalita ng may inis. Ganito ang nangyari rito, dahil walang gumagawa ng maayos ng trabaho, masyado na kayong nagpapabaya. Sinubukan ng isa sa mga lalaki na magsalita, pero agad siyang pinutol. Ayoko ng palusot, gusto ko ng resulta, dagdag niya, tinapos ang anumang pagtatangkang makipag-usap. Nasa tabi ng ama si Emilio at sumasang-ayon siya sa lahat ng hindi man lang nag-isip ng 2 beses. Matagal ko nang sinasabi na ang problema rito ay kakulangan sa disiplina, masyadong maraming taong naghahanap ng madali, sabi niya, habang nakatingin sa direksyon ng mga manggagawa na para bang silang lahat ang may kasalanan. Para sa kanya, hindi pwedeng aminin ang pagkakamali, lalo na kung ang ibig sabihin noon ay pagbibigay ng katuwiran sa isang tulad ni Diego. Nagpakita lamang si Sofia ng sapat para maintindihan na may problema, at agad din niyang piniling lumayo. Ayokong masangkot dito, sakit lang ito sa ulo, sabi niya, habang inaayos ang kanyang damit at bumabalik sa loob ng bahay, mas nag-aalala sa imahe ng pamilya kaysa sa tunay na kalagayan ng bukid. Si Danilo naman, sa kabilang banda, ay nagsimulang magmasid ng mas mabuti. Tandang-tanda niya ang sinabi ni Diego, at hindi niya kayang baliwalain ang pagkakatugma ng nangyayari. Sa isang pagkakataong napadaan siya malapit sa binata, nagsalita siya ng mahina, nang hindi umaagaw ng pansin, alam mong mangyayari ito, hindi ba? Sumagot si Diego nang hindi itinataas ang tingin, minasdan ko lang kung ano ang naroon. Nanahimik si Danilo ng ilang segundo at sinabi, kung nakinig sila sa'yo, baka hindi ganito ang kalagayan ngayon. Bahagya lamang tumango si Diego, na para bang ayaw na niyang pahabain pa ang usapan. Ngayon, isang mabilis na pahinga. Para patuloy naming maihatid ang mga kwentong nagbibigay inspirasyon ng libre, hinihiling namin na pag-isipan mong mag-iwan ng like at mag-subscribe sa channel. Ikomento ang salitang kikatarungan sa comments. Maraming salamat at ipagpapatuloy natin ang kwento. Sa paglipas ng mga linggo, lalo pang lumala ang sitwasyon sa bukid, at kasabay nito, naging mas malupit ang pakikitungo ni Fernando kay Diego. Para bang sa kaibuturan niya, alam niyang tama ang binata, pero hindi niya matanggap na harapin yon. Isang araw, nang makita niya si Diego na inaayos ang mga kagamitan, nagsalita siya ng malamig, hindi mo kailangang mag-isip, gawin mo lang ang ipinag-uutos. Sumagot lamang si Diego, opo, Ginoo, pero sa loob niya, hindi na niya nararamdaman ang dating bigat. Mas madalas na rin siyang pinag-initan ni Emilio. Akala mo ba mas magaling ka kaysa sa iba dahil tahimik ka lang, sabi nito minsan. Hindi nagbago ang anyo ni Diego at sumagot, nagtatrabaho lang ako. Lalo itong ikinainis ni Emilio dahil wala siyang makuhang reaksyon na maaari niyang pag-initan pa. Si Danilo, nang hindi tuwirang kinakalaban ng ama, ay nagsimulang tumulong sa palihim na paraan. May pagkakataong itinuro niya kung saan may mga nakalimutang kagamitan na maaaring magpadali sa trabaho ni Diego. Sa isa pang pagkakataon, nagpaalam siya, mamayang hapon, walang gagamit sa bahaging iyon sa likod, kaya kung kailangan mong ayusin doon, mas mabuti. Maliliit na kilos na hindi umaagaw ng pansin, pero may malaking nagagawang pagbabago. Napansin iyon ni Diego, pero wala siyang sinabi. Nagpatuloy lamang siya. Sa paglipas ng panahon, ang piraso ng lupang walang pinahahalagahan ay nagsimulang magbago. Una munang lumitaw ang maliliit na palatandaan. Mas matitibay na halaman, mas lunti ang mga dahon, mas pantay na paglaki. Hindi pa yon kapansin-pansin sa lahat, pero sapat na para mapansin ng sinumang dumaraan doon. Isa sa mga manggagawa ang nagkomento, habang nakatingin mula sa malayo, paano niya nagagawa iyon sa napakakaunti. Sumagot naman ang isa, dahil binibigyan niya ng pansin ang ginagawa niya. Samantala, patuloy na humihina ang malaking bukid. Nagsisimula nang makita ang pagkakaiba ng 2 panig, kahit walang sinumang nagsasabi nito ng malakas. Habang tinitingnan ni Diego ang bagay na unti-unti niyang binubuo, napagtanto niya ang isang bagay na hindi niya kailanman naisip noon. Hinaplos niya ang lupang mag-isa niyang inalagaan at mahina niyang sinabi, halos parang may natuklasan, siguro hindi ko kailangang may maniwala sa akin, siguro kailangan ko lang magpatuloy sa ginagawa ko. Makalipas ang ilang buwan, ang maliit na piraso ng lupang hindi pinapahalagahan ng kahit sino ay hindi na mukhang tulad ng dati. Patuloy pa rin gumigising ng maaga si Diego at nagtatrabaho sa bukid ni Fernando sa araw, pero ngayon ay may pagkakaibang hindi na pwedeng hindi mapansin. Lahat ng itinatanim niya para sa sarili ay tumutubo ng malakas, maayos at may kalidad.
Noong una, siya mismo ay nagduda sa resulta, pero habang tumatagal, nagsimula siyang magtiwala sa binubuo niya. Nang mapansin niyang higit pa sa kailangan niya para sa sarili ang mayroon siya, nagpasya siyang subukang magbenta. Noong unang beses siyang lumitaw dala ang ilang simpleng produkto, nabitbit pa sa paraang pansamantala at hindi maayos, nakarinig siya ng mahihinang komento mula sa mga taong malinaw pang naaalala ang eksena ng kanyang pagkapahiya. Kinuha ng isang lalaki ang isa sa mga uhay ng mais at sinabi, "May pagdududa, ikaw talaga ang nagtanim nito." Sumagot si Diego nang hindi nababahala, "Ako. Inalagaan ko mula simula." Mas mabuting tiningnan ng lalaki ang mais, pinisil ang butil at nagkomento, "Ngayon ay iba na ang tono, mas maganda pa ito kaysa sa maraming nakita ko na." Hindi iyon lantad na papuri pero sapat na iyon para makatawag ng pansin. Sa paglipas ng mga araw, nagsimulang mapansin ng ibang tao. Ang dinadala ni Diego ay hindi basta isa pang karaniwang produkto. Mas malinis ito, mas matibay, mas maganda. Nagkomento ang isang babae habang pumipili ng bibilhin, "Mas luntian ang mga dahong ito kaysa sa nasa malaking bukid, paano mo ito nagagawa?" Sumagot si Diego ng simple, "Inalagaan ko lang ang lupa sa tamang paraan." Nagsimulang kumalat ang sagot na yon, hindi bilang patalastas, kundi bilang pagkamausisa. Nagsimulang mag-usap-usap ang mga tao na ang binatang iyon, ang mismong napahiya noon, ay may ginagawang kakaiba. Hindi nagtagal at nakarating ang kilos na yon sa pandinig ni Fernando. Isang umaga, habang kausap niya si Emilio, narinig niyang may bumanggit sa pangalan ni Diego. Kumulot ang mukha ng magsasaka at sinabi, "Nandito pa rin ba ang binatang iyon?" Sumagot si Emilio na may mapang-uyam na ngiti, "Nandito pa." Ngayon naman naisipang magbenta ng kung ano-anong maliliit na bagay, pero hindi magtatagal iyan. Si Fernando, habang sinusubukang panatilihin ang kanyang tindig, ay nagdagdag, "Ang walang estruktura ay hindi lumalago, panahon lang ang kailangan para makita yan." Pero hindi lang iyon usapan. Nagsimulang lumitaw ang paghahambing sa tahimik na paraan. Habang ang problemadong bahagi ng bukid ay patuloy na walang solusyon, ang maliit na taniman ni Diego ay lalo pang lumalakas. Nakakainis iyon kahit walang direktang nagsasabi. Sa panahong iyon nagsimulang mas lumapit si Danilo, laging maingat para hindi makatawag ng pansin. Sa isang sandaling nadatnan niyang mag-isa si Diego, nagsalita siya ng diretsyo, walang paligoy-ligoy, "Dapat mas nagsalita ako noong araw na yon, hindi ko dapat hinayaang mangyari iyon sa ganoong paraan." Tumingin sa kanya si Diego sandali at sumagot, "Wala kang ginawang mali, ginagawa ng bawat isa ang sa tingin niya ay dapat." Iginiit ni Danilo, "Nagkamali ang tatay ko, at alam ko iyon noong mismong oras na yon." Hindi agad sumagot si Diego, ipinagpatuloy lang niya ang inaayos niya, hanggang sasabihin niya, "Tapos na yon ngayon." Gayunpaman, hindi lumayo si Danilo. Sa isa pang pagkakataon, nagkomento siya, "Nakakakuha ng pansin ang ginagawa mo, kahit walang umaamin." Maingat na sumagot si Diego, "Hindi ko ito ginagawa para kumuha ng pansin ng kahit sino." Pagkatapos ay may sinabi si Danilo na nagpabago sa direksyon ng usapan, magkakaroon ng pagsusuri para sa mga tagapagtanim sa lalong madaling panahon, sasali ang malalaki at maliliit, at magiging pampubliko ang resulta. Nanahimik si Diego ng ilang segundo bago nagtanong, "At ano ang kinalaman niyan sa akin?" Sumagot si Danilo ng walang pag-aalinlangan, "Malaki ang kinalaman. Dapat mong ipakita ang alam mo." Nanatili sa isip ni Diego ang ideya. Hindi bilang ambisyong magpakitang gilas, kundi bilang pagkakataong patunayan, sa tuwirang paraan, kung ano ang kaya niyang gawin. Sa mga sumunod na araw, lalo pa niyang pinatindi ang pag-aalaga sa kanyang ani, pinipili ang pinakamaganda, inaayos ang lahat ng may atensyon, walang estruktura, pero may eksaktong pag-ingat. Samantala, naghahanda rin si Fernando para sa parehong pagsusuri. Para sa kanya, isa lamang itong pagkakataon upang muling patunayan ang kanyang posisyon. Pinapalakas siya ni Emilio, sinasabing, "Walang makikipagkumpetensya sa pangalan natin, panalo na ito." Dumating si Sofia para lamang sumama, pinananatili ang tindig ng isang taong kailangang naroroon upang hindi masira ang imahe ng isang matatag na pamilya. Si Danilo naman ay nanatiling mas tahimik, maingat na minamasdan ang lahat, hindi sumasali sa mga panunukso. Sa araw ng pagsusuri, kitang-kita na ang pagkakaiba bago pa man lumabas ang anumang resulta. Dumating si Diego dala ang mayroon siya, simple, bitbit ang lahat sa sarili niyang pagsisikap, walang pangkat, walang magarbong anyo, tanging ang bunga lamang ng kanyang trabaho. Dumating si Fernando gaya ng dati, napapaligiran ng estruktura, matatag ang tindig at may kumpiyansang nakabatay sa itinayo niya sa loob ng maraming taon. Nang makita ni Emilio si Diego, hindi niya pinalampas ang pagkakataong mang-asar. "Sumali ka ba talaga o nanood ka lang?" sabi niya sa mapang-uyam na tono. Kalmadong sumagot si Diego, "Dumating ako para gawin ang alam kong gawin."
Hindi iyon nagbunga ng pagtatalo, pero malinaw nitong ipinakita na wala na siya sa posisyon ng taong humihingi ng puwang. Nagsimula ang pagsusuri at, unti-unti, naging malinaw ang pagkakaiba. Ang ipinakita ni Diego ay hindi lang maganda, ito ay pare-pareho ang hindi lang maganda, ito ay pare-kalidad, maalaga, bunga ng pagmamasid at practice. Maingat na sinuri ng mga tagapagsuri ang lahat, inihahambing ang kalidad, ayos at resulta. Ang dating pagdududa ay nagsimulang maging katiyakan. Nang ipahayag ang mga resulta, natahimik ang paligid ng ilang segundo. Napabilang si Fernando sa mga nanguna, gaya ng inaasahan, pero hindi yon sapat. Tinawag ang pangalan ni Diego bilang may pinakamagandang resulta sa araw na yon. May ilang taong napatingin na parang hindi makapaniwala, ang iba naman ay agad nagsimulang magkomento. Bumalik sa isipan ng marami ang parehong alaala ng pagkapahiya, pero ngayon ay may ibang bigat na. Hindi labis ang naging pagdiriwang ni Diego. Tinanggap lang niya ang pagkilala sa parehong tindig na pinanatili niya sa buong panahon. Sinubukan ni Fernando na panatilihing matatag ang kanyang ekspresyon, pero kitang-kita ang kanyang inis. Nagalit si Emilio, hindi matanggap ang resulta, habang iniwasan naman ni Sofia na tumingin ng diretsyo sa sitwasyon. Si Danilo, tahimik, ay minamasdan ang lahat na may bahagyang bakas ng pagmamalaki, nang hindi kailangang magsalita para ipakitang alam na alam niya kung ano ang ibig sabihin noon. Lumipas ang panahon, at naging imposibleng itago ang pagkakaiba ng mga taong puro salita lamang at ng mga taong talagang kumikilos. Hindi biglang lumitaw si Diego na mayaman o pagkilala, itinayo niya ang bawat hakbang ng may tiyaga, inuulit ang mga proseso, itinatama ang mga pagkakamali, at natututo mula sa sarili niyang karanasan. Unti-unti, ang maliit na piraso ng lupang iyon ay naging higit pa sa isang pagsubok. Pinalawak niya ang lugar, mas inayos ang pagtatanim, nagsimulang mag-produce ng mas marami, at nang walang ingay, unti-unting nagkaroon ng puwang sa gitna ng mga taong marunong kumilala ng kalidad. Nanatili pa rin siyang simple ang tindig, kaunti lang magsalita, at hindi niya kailangang ipaalala sa sinuman ang mga pinagdaanan niya, ngunit alam ng mga malapit na sumusubaybay na hindi swerte ang pag-unlad na iyon. Isang araw, habang kausap niya ang ilang manggagawang umaasa na ngayon sa kanyang taniman, diretsong sinabi ni Diego, "Dito, walang ituturing na pabigat. Lahat ng nagtatrabaho kailangang maintindihan kung ano ang ginagawa nila." Sumagot ang isa sa mga lalaki, "Hindi pa namin naranasan iyan dati, palagi lang kaming inuutusang gumawa ng walang paliwanag." Tumingin si Diego sa paligid at sinabi, "Kung ganoon, dito magiging iba, dahil kapag naintindihan ng bawat isa ang ginagawa niya, gumaganda ang resulta para sa lahat." Ang ganoong paraan niya ng pamumuno sa trabaho ay nagsimulang makatawag ng pansin, hindi lamang dahil sa resulta, kundi dahil sa paraan ng pakikitungo niya sa mga taong nasa tabi niya. Samantala, sa dating sakahan ni Fernando, iba ang nangyayari. Hindi pag-unlad ang dinala ng panahon, kundi pagkasira. Ang pagpipilit na gawin ang lahat sa dating paraan ay nagsimulang maningil ng kapalit. Lalo pang bumaba ang produksyon, nagsimulang umalis ang mga tauhan, at ang kaayusang dating sumusuporta sa imahe ng kapangyarihan ay unti-unting nawala. Naglalakad si Fernando sa buong ari-arian, sinusubukang panatilihin ang dating tindig, ngunit hindi na niya maitago na may mali. Sa isang pagtatalo nila ni Danilo, sinabi niya ng may iritasyon, "Lilipas din ang masamang panahong ito, palagi naman itong lumilipas." Sumagot si Danilo nang hindi nagtataas ng boses, "Hindi ito basta masamang panahon, tay, pagkakamali ito na hindi inaayos." Nanatili si Emilio sa tabi ng ama, ngunit hindi dahil sa katapatan, kundi dahil sa sariling interes. Sa isang tahasang usapan, nilinaw niya ang iniisip niya, "Kailangan nating ibenta ang isang bahagi ng lupa, panatilihing malakas ang pangalan natin, at siguraduhin ang para sa atin." Matigas na sumagot si Fernando, "Hindi ko ibebenta ang buong buhay kong itinayo." Nagpumilit si Emilio, "Kung ganoon, mawawala sa iyo ang lahat ng sabay-sabay." Si Sofia naman ay sumusulpot sa mga tiyak na sandali, palaging alala sa magiging epekto ng sitwasyon. Sa isa sa mga pagkakataong iyon, malamig niyang sinabi, "Kung magpapatuloy ito, wala nang titingin sa pamilyang ito sa dating paraan. Wala roong pag-aalala para sa ama o sa sakahan, kundi para lamang sa kung ano ang isinasagisag ng lahat ng iyon." Si Danilo lamang ang tunay na nanatili roon. Kahit hindi siya sang-ayon, kahit alam niyang mali ang landas na tinatahak, hindi niya iniwan ang ama. Sa isang mas tuwirang sandali, sinabi niya, "Kailangan niyong makinig sa isang taong galing sa labas, isang taong alam ang ginagawa niya." Walang pag-aalinlangang sumagot si Fernando, "Hindi ko kailangan ng sinumang magsasabi sa akin kung ano ang gagawin sa sarili kong lupa." Matatag na tumingin si Danilo at idinagdag, "Ang problema, ang lupang ito ay hindi na tumutugon gaya ng dati." Sa paglipas ng mga buwan, lalo pang lumala ang sitwasyon.
May mga bahagi ng sakahan na tumigil sa pag-produce, may ilang lugar na pinabayaan na lamang, at ang mga utang ay nagsimulang lumaki ng tahimik. Sinubukan itong itago ni Fernando, ngunit kitang-kita na ang mga pagbabago. Ang lalaking dating tinitingala bilang halimbawa ay nagsimulang tingnan sa ibang paraan. Sa halip na respeto, awa ang lumilitaw. At iyon ang mas nakakaistorbo sa kanya kaysa sa anumang pagkalugi. Lalong tumindi ang presyon sa loob mismo ng pamilya. Muling nagpumilit si Emilio, ngayon ay wala ng pasensya. Kung hindi ibebenta ngayon, wala na itong magiging halaga sa huli. Sumang-ayon si Sofia, mas mabuting umalis na may natitira kaysa mawala ang lahat. Muling sinubukan ni Danilo, may oras pa para magbago, pero kailangan niyong tanggapin ang tulong. Nanahimik si Fernando ng ilang segundo at sumagot, hindi ko ipapahiya ang sarili ko sa paghingi ng tulong kaninuman. Umabot ang sitwasyon sa puntong wala ng ibang pagpipilian. Kailangang ibenta ang sakahan. Hindi na iyon isang estratehikong opsyon, kundi pangangailangan. Nagsimula ang proseso ng palihim, walang hayagang pagpapalaganap, sinusubukang iligtas ang kaunting dangal na natitira pa. May mga interesadong lumitaw, sinuri ang mga alok, ngunit wala ni isa ang tila sapat para mapanatili ang itinayo sa loob ng napakaraming taon. Doon lumitaw ang isang naiibang alok. Isang mamimiling walang labis-labis na kondisyon, nakaunawa sa halaga ng lupa, at handang akuin ang lahat. Noong una, hindi alam ni Fernando kung sino ang nasa likod ng alok. Nakita ni Emilio roon ang isang pagkakataon at sinabi, tanggapin ninyo bago pa siya umatras. Sumang-ayon si Sofia, kung maganda ang bayad, hindi na mahalaga kung sino siya. Si Danilo, na mas mapagmatsyag, ay napansing may kakaiba, ngunit wala siyang sinabi sa sandaling iyon. Nang sa wakas ay maihayag ang pangalan, binalot ng katahimikan ang paligid. Nanatiling nakatayo si Fernando ng ilang segundo, sinusubukang intindihin ang kanyang narinig. Hindi maaaring tama ito, sabi niya habang muling tinitingnan ang mga papeles. Agad na nagreaksyon si Emilio, kalokohan ito, walang karapatan ang lalaking iyon na mapunta sa ganitong posisyon. Biglang nagbago ang tono ni Sofia, kung siya ngayon, mas mabuting tratuhin siya ng may respeto. Walang sinabi si Danilo. Tumingin lamang siya sa ama, lubos na nauunawaan kung ano ang ibig sabihin yon. Si Diego, ang parehong binatang minsang pinahiya sa harap ng lahat, ngayon ay ang lalaking maaaring magpasya sa kinabukasan ng sakahan. Nang dumating si Diego, walang pagpapakitang yaman, walang pangangailangang patunayan ang anuman. Pumasok siya na may parehong tindig gaya ng dati, matatag, direkta, at malinaw ang pagkaunawa sa lugar na kinatatayuan niya ngayon. Tiningnan siya ni Fernando ng ilang segundo bago nagsalita, ikaw pala. Mahinahon na sumagot si Diego, ako nga. Sinubukang makialam ni Emilio, hindi lugar para sa biro ang bagay na ito, ngunit hindi siya pinansin. Si Sofia, sinusubukang panatilihin ang magandang anyo, ay nagsabi, maaari naman nating pag-usapan ito ng mas maayos. Nanatiling nakatuon si Diego, pumarito ako para lutasin ito, hindi para makipagtalo. Huminga ng malalim si Fernando, na para bang humaharap siya sa isang bagay na matagal na niyang iniiwasan. Tumingin siya sa paligid, sa lupang hindi na tumutugon tulad ng dati, sa mga anak na hindi kayang panindigan ang kanilang mga sinasabi, at sa huli kay Diego. Sa sandaling iyon, wala nang nakatagong pagkakaiba ng posisyon. Hindi na siya nakaharap sa isang tauhan. Nakaharap na siya sa lalaking ngayon ay may kapangyarihang magpasya kung ano ang mangyayari sa lahat ng iyon. Pagkalipas ng ilang araw, tahimik na naayos ang lahat, walang selebrasyon, walang anunsyo, pirma lamang at kapalit na bunga. Hindi na pag-aari ni Fernando ang bukid, at mas mabigat iyon kaysa sa anumang material na pagkawala. Naglalakad siya sa buong lugar ng mas mabagal ang mga hakbang, na para bang bawat sulok ay may dalang alaala ng dating ipinagmamalaki niya. Hindi itinago ni Emilio ang kanyang pagkadismaya, paikot-ikot na naglalakad at nagsasalita ng walang pasensya. Hindi sana natin hinayaang mangyari ito, atin ito dati. Si Sofia naman, malayo ang tingin, ay nagdagdag, ngayon, ang natitira na lang ay siguraduhin kung ano pa ang pwedeng mailigtas. Wala sa kanilang dalawa ang nagsalita tungkol sa ama, tungkol sa lupa, o tungkol sa totoong nawala. Si Danilo naman, sa kabilang banda, ay nanatili sa tabi ni Fernando ng tahimik, sinasabayan ang bawat kilos nito, hindi dahil obligado siya, kundi dahil may nakikita pa rin siya rito na higit pa sa lalaking nagkamali. Bumalik si Diego sa ari-arian bilang may-ari na, pero hindi nagbago ang kanyang tindig. Naglakad siya sa lugar ng may pag-ingat, minamasdan ang bawat detalye, hindi nang may pagmamataas, kundi may pananagutan. Nang makita niya si Fernando, walang pagmamadali, walang pang-aasar. Nagtitigan silang dalawa ng ilang segundo, pasan-pasan ang lahat ng nangyari sa pagitan nila. Si Fernando mismo ang pumutol sa katahimikan. Nagkamali ako sa iyo, sabi niya, hindi itinataas ang boses, tulad ng isang taong wala ng puwang para sa pagmamataas. Nakinig si Diego nang hindi sumisingit.
Nagpatuloy ang lalaki, noong araw na yon, ayaw kitang pakinggan dahil hindi ko matanggap na ang isang tulad mo ay may alam na higit pa sa akin. Ginawa ko iyong kahihiyan para sayo. Kalmadong sumagot si Diego, hindi ninyo ako pinakinggan pero narinig ko ang lahat ng sinabi niyo. Saglit na bumalik ang katahimikan pero sa pagkakataong iyon, hindi ito kailangan ito. Huminga ng malalim si Fernando bago nagpatuloy, akala ko sapat na ang pera at pangalan para maging mas mataas kaysa sa iba, pero sa huli, iyon mismo ang nagpawala sa akin ng lahat. Tumingin si Diego sa paligid, sa lupa, sa mga bakod, sa natitira sa dating kaayusan, at sinabi, hindi ko nakalimutan ang araw na iyon, matagal ko iyong dinala. Tumango si Fernando, na para bang inaasahan na niya ang sagot na iyon. Pagkatapos ay idinugtong ni Diego, pero iyon din ang nagtulak sa akin na tahakin ang ibang daan. Kung hindi iyon nangyari, baka hanggang ngayon sinusubukan ko pa ring patunayan ang sarili ko sa inyo. Si Emilio, na nakikinig sa usapan mula sa malayo, ay hindi nakapagpigil at lumapit. Iyon na ba yon? Pupunta ka rito ngayon bilang may-ari at akala mo pwede kang magbigay ng leksyon. Tinignan siya ni Diego nang hindi nagbabago ang tono. Hindi ako pumunta rito para magbigay ng leksyon, pumunta ako rito para akuin ang responsibilidad na nasa akin na ngayon. Sinubukan ni Sofia na makialam gamit ang ibang pakikitungo, pwede naman tayong magkaroon ng maayos na relasyon, mas mabuti iyon para sa lahat. Diretsong sumagot si Diego, ang maayos na relasyon ay nagsisimula sa respeto, at wala noon dito dati. Lumapit din si Danilo pagkatapos, pero hindi para sumingit, kundi para nandoon lamang. Tumingin siya kay Diego at sinabi, alam kong hindi nito mababago ang nangyari, pero lagi kong alam na tama ka. Sumagot si Diego sa pamamagitan ng bahagyang tango, alam ko. Hindi na kailangan ng palitang iyon ng mas marami pang salita. Sa paglipas ng mga araw, nagsimulang mangyari ang pagbabago. Hindi binili ni Diego ang bukid para ulitin ang mga nakita niya roon sa loob ng maraming taon. Inayos niya muli ang lugar, nagdala ng mga bagong ideya, at nagbukas ng puwang para sa mga taong, tulad niya noon, ay hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataon. Sa isa sa mga unang pagpupulong kasama ang mga manggagawa, nilinaw niya, dito, walang magtatrabaho nang hindi nauunawaan ang ginagawa niya, walang ituturing na mas mababa. Isa sa mga lalaki ang nagtanong, nagdududa pa rin, at gagana ba talaga yan? Matatag na sumagot si Diego, gagana ito dahil lahat ng nandito ay magiging bahagi ng resulta. Sinimulan ni Danilo na subaybayan ng malapitan ang pagbabagong iyon. Hindi niya kinuha ang posisyon ng tagapagmana, ni hindi niya sinubukang maghari-harian. Sa isang pagkakataon, sinabi niya kay Diego, kung papayag ka, gusto kong matuto ng totoo, hindi sa paraang kinalakihan kong nakikita. Sumagot si Diego ng walang pag-aatubili, walang lugar dito para sa gustong puro utos lang, pero may lugar dito para sa gustong magtrabaho. Tinanggap iyon ni Danilo ng walang pagtutol, ipinapakitang handa siyang magbago. Samantala, nagsimulang maunawaan nina Emilio at Sofia na hindi lamang pagkawala ng lupa ang problema. Wala na sa kanila ang dating respeto, ang dating bukas na mga pinto, ang dating impluensya. Sa isang pag-uusap nilang dalawa, inis na sinabi ni Emilio, dapat may ginawa tayo noon, ngayon huli na. Malamig na sumagot si Sofia, hindi naman talaga tayo kailanman gustong gumawa ng kahit ano, gusto lang natin ang resulta. Sa unang pagkakataon, may pag-amin, kahit hindi direkta, na higit pa sa ari-arian ang nawala sa kanila. Si Fernando, ngayong wala na ang bigat ng pamumunong lagi niyang pasan, ay nagsimulang tumingin sa lahat sa ibang paraan. Nakikita niya ang mga pagbabago, nakikita niya ang mga taong nagtatrabaho ng mas maayos ang pagkakaorganisa, nakikita niya ang resultang unti-unting bumabalik, pero sa ibang paraan. Sa isang sandali, nang makita niya ang isang grupo na natututo ng bago, sinabi niya ng mahina, hindi ko kailanman ginawa ito. Si Diego, na nasa malapit, ay sumagot, may oras pa para matuto. Hindi sumagot si Fernando, pero nanatili sa kanya ang mga salitang iyon. Sa huli, hindi na naaalala ang bukid dahil sa dating kinakatawan nito. Ang lugar kung saan minsang may taong pinahiya ay naging isang puwang kung saan ang ibang tao ay nagsisimula mula sa wala ng may dignidad. Hindi kinailangang itaas ni Diego ang boses, hindi niya kinailangang gumanti sa parehong paraan. Ipinakita lamang niya sa pamamagitan ng kilos na ang tagumpay ay hindi tungkol sa pagiging katulad ng taong nagkamali, kundi sa paggawa ng iba. Habang tinitingnan ang lahat ng kanyang naitayo, sinabi niya sa isang payak, ngunit direktang sandali, walang ipinapanganak na maliit, pinapaniwala lang tayo niyan sa loob ng ilang panahon. At sa lupang iyon, kung saan minsang sinubukan nilang itakda ang kanyang lugar, araw-araw pinatutunayan ni Diego na ang lugar ng isang tao ay napagpapasyahan ng ginagawa niya, hindi nang sinasabi ng iba tungkol sa kanya. Salamat sa pag-abot hanggang dito. Naghanda kami ng isa pang espesyal na kwento para sa iyo,
na lumalabas sa iyong screen ngayon mismo, kailangan mo lang itong i-click para mapanood. Kung naantig ka ng kwentong ito, mag-subscribe at i-click ang buton sa mga komento para mas maraming tao ang makarinig ng nakaka-inspire na kwentong ito. Kung maaari, ibahagi mo rin. Maaaring maliit na bagay ito, pero ang pagpapalaganap ng isang kwento ng pagbangon ay pagpapalaganap din ng pag-asa.